there's dirt on my hands. So, ayun na nga. Ito ang aking first meal of the day. So, nakikita nyo, sarap to sarap. Gutom na ako. Ito ay pata ng baboy. Ito, nakikita nyo to. At saka may itlog ako. Ito, the best. At saka may butter ako. Ngayon ko lang natutunan to, yung butter pala. Ang sarap nito kainin. Ng butter lang. So, ito, pata ng baboy. Sarap. Tapos meron akong beef patty. Pinirito ko lang to sa margarine. In-fryer ko muna. Tapos, pinirito ko sa margarine. Tapos, meron ako yung atay ng manok. Mahalaga yan. Ano yan? Masustansya. Pati itong itlog ang pinaka-the best. Masustansya. So, 1 meal a day ako ngayon. Carnivore diet. Pinili ko yung carnivore diet. Kasi, di ba, dami nila sinasabi, mga expert, magbigang ka, vegetarian, mag-carnivore ka, pare-parehas, puro doktor itong napapanood ko at nababasa ko, puro doktor ang nagsasabi ng mga research na to. So, kayo, kung anong trip nyo na mga diet, basta kung anong tingin nyo na maganda sa inyo. Tapos, fasting din ako, kaya nga 1 meal a day, kasi ang fasting ay healing. Kaya ako napili ang carnivore diet ay dahil para maiwasan ko ang sugar at saka processed food. 3 weeks na ako nagka-carnivore at nagpa-fasting. Sobrang iba ang pakaramdam ko. Feeling ko bumata ako ng mga 15 to 20 years. Sobrang dami ng energy ko. Hindi ko alam pa paano ubusin. Gym, trabaho, vlog, lahat-lahat. Ang lakas-lakas ko pa rin. So, siyempre, unahin natin ang taba. Grabe, ha? Natututo ko magluto. Ng mga steak. Tapos, ang butter ay ang pinakamasustansya pala sa atin ay butter. Kasi dahil ito ay good fats. Sobrang sarap. Butter. So, ito. Ang sarap talaga ng baboy. Gutom na ako. Pag 1 meal a day kayo, talagang hahanap-hanapin yung hahanap-hanapin yung ang pagkain. So, kahit asin lang to, tsaka butter. Kahit asin lang, napakasarap na. Ngayon ako nakapagluto ng ganito. Nakakasarap at kalutong. Ganun pala yun. So, ginawa ko, in-air-fry ko. Asin lang nilagay ko. Tapos nilagay ko pinirito ko sa butter para magkaroon siya ng lasa. Hindi ko inaakala na gatong lulutong. So, siyempre, beef patty. Ito yung burger. Alam ko to, burger to na ginagamit sa mga burger. Pero ito, beef patty na bilhin ko sa SNR. Pure beef to. Tatubuan natin. Harap talaga. Sasamahan mo pa ng butter. Panalo. Pero biro. Itry nyo lahat ng diet. Marami namang kasing diet eh. Fasting, vegan, vegetarian, carnivore diet. Itry nyo lahat. Kung saan nyo gaganda yung pakaramdam nyo, kung saan kayo gagaling, kung ano yung bagay sa inyo, yun piliin nyo. Ako, carnivore ako. Pero tinatry ko pa ng 3 weeks. Pero mukhang, hindi ko alam kung hanggang kailan ko gagawin to. Pero sobrang ganda ng epekto sa akin. Yung mga allergy ko na wala. Siyempre, kasama na rin ang fasting doon. Pero yung sugar, mga 4 months ko rin naiwasan. Siguro, isa din yun sa key. Siguro, okay ka na kumain ng mga ganito. Basta wala ka talagang sugar sa katawan. Kasi sugar talaga ang nagpapahina ng immune system natin. Ayon sa mga napanood ko, sa mga doktor na napanood ko. Sarap, grabe. Meron pa akong nabasa sa comment section, meron daw napanood sa TV na 102 years old na siya. Tinanong kung anong paborito niyang pagkain. Ang sinabi ay pork belly. Gagawin taba. Sabi sa atin dati, ang taba ay masama. Fats, hindi naman pala. Kailangan pala natin yung fats at cholesterol.
Grabe, sobrang sarap. So dito naman tayo sa sa Atay Balunam. Ang sarap. Siyempre, itlog. Ito, itlog ang maraming bitamina. Hindi ako nawawala ng itlog araw-araw. Panalo. Pwede na pala magganto. Air fryer na, oh. So, 20 minutes. Air fryer, 20 minutes. Ang lutong na, oh. Air fryer, 20 minutes. Tapos binaligtad ko, 15 minutes naman. Tapos pinirito ko sa bratter ng mga tig 5 minutes kabilaan. Ang lutong na. Gusto. Ang sarap. 7 by your side. Huh? Naging paborito ko ng carnivore. Actually, mahilig talaga tayo sa karne. Pero kung isipin mo, kung puro karne yung kakainin mo, okay lang pala. Hindi pala siya ganun kasama. Maganda pa sa health natin. Tapos, naiiwasan mo yung sugar. Tapos, natutunan yung butter kasi sobrang init niya, di ba? Yung butter nilalagay ko din sa kape ko yan. Simula nag-carnivore ako, pag-gising ko sa umaga, hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi ang dami kong gustong gawin, ang dami energy ko. Di ba? Kasi pag-gising ko sa umaga, actually tanghali ako nagigising, mga 12. Tapos ang kain ko, gano'ng oras na, mga 7, 8. Kakape-kape lang ako, na walang asukal. Sobrang sarap ng pakaramdam, ibang klase, sobrang gaan. Pagka-carnivore ka, mawawala ang mga bloating nyo, yung mga acid reflux nyo, yung mga bloating nyo, yung mga kung ano-ano problema sa tiyan nyo, mawawala siya. Kasi yung mga gulay pala ang nagpapabloat sa atin, prutas. Sabi nila, ba naniniwala ako sa kanila. Tapos, ang maganda pala sa carnivore, na-absorb ng katawan nyo talaga to. Hindi siya na ano sa katawan nyo. Hindi siya nabubulok sa katawan nyo. Hindi ko pa sarapit. Hindi ko alam kung paano ko napalutong to. Natambahan ko lang. Sana maulit ko ulit. Sana maulit muling. Oh. Sobrang sarap ng baboy. Nakalimutan ko na ibang kasama niya. Pero minsan lang ako magbaboy. Usually beef lang talaga ako. Inuubos ko lang kasi to. Kasi dami ko nabiling pata. Last na lang to eh. So inuubos ko na lang. Sarap po. Tsaka maganda sa carnivore, pag kumain ka ng carnivore, hindi ka basta-basta magugutom. Kasi wala kang carbs eh, tsaka sugar. Ang sugar, pag kumain ka, mabilis ka ulit magugutom pag na-burn mo na yung sugar. Nakaka-addict kasi yung sugar. Tsaka ito, mabigat sa tiyan, na-absorb na katawan mo, tuwang-tuwa mo agad ng mga nutrition. Butter. Wow, hindi ko alam kung mauubos ito. Medyo dinamihan ko. Kasi magbablog na ako. Bablog ko sana.
Ang sarap. Hmm? Grabe. Nakasamba ako ng luto. Grabe na ito. Ang balat mo. Sausaw natin sa butter. Itong baka. Sa mga paborito ko, yung mga gatel. Yung mga litid-litid. Oh my God. Ay, sarap. Sarap. Yung sa pagkain, vegetarian, vegan, kung ano makakainin nyo, iwasan nyo ng processed food, kung ano mapili nyo, carnivore, vegan, bahala kayo, katawan nyo yan, alam nyo, decision nyo dyan, pero ang maia-advise ko sa inyo ay yung pagpa-fasting, intermittent fasting, siya talaga yung nakakahil ng katawan natin. Pwede kayo mag 12-12, 14-10, 16-8, 1 meal a day, 48 hours, depende, mag-search na lang kayo sa sa YouTube kung paano mag-fasting. Kasi masyado matatagalan tayo. Pag-respect pa rin siya. So, yun na lang yan. Wala na naman to. Kakainin ko na to. Ubusin ko na lang naman to. Meron pa, oh. Masyado tayo matatagalan pagka inantay pa natin maubos to. So, bahala kayo kung anong trip nyo na gawing diet. Basta, ang pamapayo ko sa inyo is mag-fasting kayo. So, yun. Maraming salamat sa panonood at hanggang muli. I came from the mud. There's dirt on my